magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod, no, na magbibigay po ng mensahe mula po sa ating Divine and Holy Spirit, kay God. Yan. Okay. So, ngayon po is kukuha po tayo ng mensahe. Patungkol po tayo sa sa gusto ko po sana love reading, pero tingnan po natin kung ano po ang ibababa ng ating card. Siyempre, mag-umpisa po muna tayo sa ating mga oracle. Pero, ang naka-prepare ko po talaga ngayon is love reading. Siguro love reading na lang po tayo. No? Gusto ko po muna magpasalamat po sa lahat po ng mga bagong subscribers. Nais ko po magpasalamat po sa inyong lahat sa patuloy at sa mga patuloy po na sumusubaybay ng ating channel, Angel Whisper 11. This is sa mga bago po, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Ito po is about more on spiritual, sa mga spiritual awakening. And nandun po sa spiritual journey na, lalong-lalo na po sa mga baguhan like a healer or a tarot reader. Okay? So, now, sa mga comments po is maraming salamat po. Yan. Okay, so magbabanggit po ako ng ibang mga mensahe na ngayon po is naka-highlight po dito sa aking YouTube studio. Doon po patungkol po dun sa last upload natin na buong tapang mo na naisasagawa ang mission mo, no? So this is from one of my subscriber, one of my regular subscriber, no, na tama po, love and care, yan po ang importante dahil yan ang kayamanan, no? Yan, that's from one of my so alam niyo yan kung kanino po yan. And also we have it's me always at your service, your ever loyal viewers to you po. Naway lahat tayo gumawa lang ng mabuti sa kapwa-tao natin at walang inggitan o traidoran. Devil lang po yun kapag didiktahan ang puso natin ng inggit, pagka-traidor, to do against sa kapwa tao natin. Hindi po yun ang gusto ni God sa atin. Di ba po, Madam? Mensahe para po sa mga viewers ni Madam po. Thank you so much for your for your message, no? And thank you din sa iyo, Mr. R. A. Yan. So initials na lang po tayo sa message mo about sa your concern about my health. So thank you so much, and okay na po ako ng okay. So pero may naka-prepare pa rin po akong mga strepsils, no, just in case na kumati po sila lamunan, since na andyan po yung aking alam nyo na, para pang relieve sa kati-kati, ganun. Okay, ng aking lalamunan. Okay, so doon po sa last reading po natin na naisagawa, naisasagawa mo na yung mga missions mo, idire-diretso mo lang yan. Huwag kang bibitaw. Okay? Kasi mas kalulugdan ka ng Ama, lalo kang kalulugdan ng Ama sa mga ginagawa mong yan. Okay? Just make sure na lagi na, din naman ako nagkukulang ng paalala sa inyo na every time po na tayo ay gagawa po ng action or healing, even po sa tarot reading, mas maganda po yung humihingi po tayo ng basbas sa taas, mag-light po kayo ng candles, no, para po samahan po tayo sa ating panggagamot at sa ating pagtataro reading. Okay? At kung ano man mo ginagawa nyo sa spiritual, no, kahit po gumagawa po kayo or nagsusulat po kayo ng mga orasyon nyo or gumagawa po kayo ng mga something ritual, special po sa ritual, no? Yung iba po kasi dyan is may specific color pa nga po na ginagamit sa pagri-ritual. No, yan, kailangan po yan sa paggagawa nyo po ng mga oils, lalo na po sa pagkukonsagra, sa pagbubuhay. Meron po kanya-kanya pong way, no? So kailangan po alam nyo po yung mga ways na yan kung paano po yung isasagawa. Okay? So wait lang po. Ayan, kasi meron po akong emergency client sa ibang bansa. Okay, so antay lang po ako na message. So ipopost ko po to kung ano man po ang mangyari.
Okay, so magpe-pray na po tayo. Okay, so sa mga amulets po, since magpe-first Friday po, no, is available na po yung mga ano natin, mga mga amulets and yung mga oils like this na pangkalahatan, no? Ayan, available po yan. This is a protection for lahat. Kontra kulam, barang, lahat po, no, naandyan. Yung mga concerns nyo na gusto nyo i-kontra, naandyan po lahat. Hagip na rin po nito ang business, pero more on pangkalahatan na protection po to. Meron po tayo talaga pang business, which is, asa na nga ba yung pang business ko? But wala day. Okay, so meron po akong isa niyan na pang business in a small bottle. Pero parang, where is it? Where are you? Where are you? Where are you? Parang nasa ganito siyang bote. No, this is a smaller one. Pero meron po ako nun. Kaso parang di ko siya maki. Ayun, nagtatago pala dito sa mga amulets. Ayan, ito po yung ating isa. No, na pang, may kasama na po siyang oil from sa nakababad ko na bote na may iba't iba pong sangkap. Okay? So, yan po. So, magpe-pray po muna tayo. Panginoong Diyos Ama, ako po muling naririto sa inyong harapan. Kasama po ang aking mga subscribers, followers, viewers, at iba pa pong bago na nanonood po ng ating YouTube channel na Angel Whisper 11. Ako po ay nananalangin sa inyo, lumalapit po sa inyo, para po kami ay inyo pong samahan, gabayan, suportahan at bigyan po ng mensahe na nararapat po sa aking mga collective, sa aking po mga tagapakinig. Nang sa ganun po ay magkaroon po silang kaliwanagan at magkaroon po ng pakibigyan po ng proteksyon na mailayo po ako, kami lahat, no? Kami po lahat ay bigyan niyo po na napakalakas na proteksyon na mailayo po sa anumang kapahamakan, disgrasya, sakuna, at anuman pong klase ng karamdaman na tukso. Bigyan po ng kalakasan ng pangangatawan at bigyan po ng kagalingan ng lahat po ng kamay karamdaman. Lalo na po yung talaga pong lubos na humihingi po sa inyo ng tulong para po sila bigyan niyo ng milagro na yung mga may malalala pong karamdaman. Pakihipo po sila para po sa kanilang kagalingan. Samahan niyo po kami ngayong oras na ito. Maraming salamat po. Amen. Okay, so umpisa na po tayo pero anuhin ko muna itong Tibetan bowl ko kasi baka mamaya meron akong, alam nyo na, mga pasabog-pasabog, no? So, ano po tayo ngayon na love reading po tayo. So, kukuha po muna tayo ng mensahe, no, bago po tayo gumamit ng mga oracle, ng tarot decks. Kuha muna tayo ng mensahe dito sa ating Message of Love Oracle deck. Okay? Kuha muna tayo ng mensahe. Yun. Diyan ang aking Jowa Urch. Bumusina na aking baby loves. Okay, so muna tayo ng mensahe. Okidok. Okay. Ano kaya ang mensahe? Ay! Diba? Tumatalsik talaga siya. Sabotage! Okay. So, etong person mo collective, no, is, alam mo yon, ang mensahe niya sa'yo is, I mess up the good things in my life sometimes. Or yan yung nangyayari sa kanya sa ngayon, na talagang andun yung minsan talagang madalas, no, is sablay yung mga ginagawa niya ngayon. Yung mga decisions niya is hindi naaayon dun sa way or sa buhay niya ngayon. Ganon. Wait lang, asan yung aking Ayan, so, yun yung niya ngayon, na parang hiyang-hiya din siya minsan sa mga ginagawa niya sa'yo. Okay, teka muna. Ayun. Pumutok na po, hindi na po nakayanan. Sorry. So, kailangan ko po ng aking strepsil. Sorry po, naku, sorry po talaga. Hindi ko na po i-edit yun.
O, tingnan ko po kung may kakat ko. Okay, so, tuloy lang laban. Tuloy ang baraha. Tuloy ang basa. Okay, hope. I haven't given up on us yet. Oh, yun. So, andun yung sinasabi niya rito, no, na kumbaga, kahit naman gano'n na marami siyang kapalpakan sa buhay, no, na parang sinasabi niya naman dito sa'yo na parang, hindi naman ako susuko sa mga nangyayari. Alam mo yon, talagang andun yung minsan may kahinaan siya, andun yung talagang palpak siya, andun yung pasaway siya sa'yo, dito, no, collective. Pero, andun yung kahit na ayaw mo na sa kanya, talagang gagawa siya ng way para, alam mo, i-please ka uli or mapatawad mo siya sa mga ginagawa niya, mga kapalpakan. Dahil ayaw niya mahiwalay sa'yo. Mahal ka niya eh. No? So, andun yung kahit na sakit na siya sa ulo, marami na kayong mga hindi pagkakaunawaan, is na andoon yung mag-i-stick pa rin siya sa'yo. Ikaw kasi buhay niya eh. Ikaw din yung lakas niya. So, andun yung umaasa siya na maayos at maayos din in the near future or kahit mga ilang araw lang na gano'n na naayos at maayos nyo rin tong gusot na meron kayo ngayon, no? Hindi siya bibitaw, no? Hangga't kaya niyang ayusin, aayusin niya yan. Okay, so I don't want to chase anymore. So yan, so isa yan sa mga ano niya, no, mga gusto niya na ayaw niya na ng mga ganitong klaseng ano ba yun, mga gawain or parang sitwasyon na meron sa inyo. Wait lang po ha. Meron lang po akong kinausap. Okay, so let's continue. Okay, so I don't want to chase anymore. So ayaw niya na rin talaga na parang, alam mo yon, ayaw niya dumating yung panahon na hahabulin siya ng multo. Alam mo yun yung mga pagsisisi ba, no? Ayaw niya kumbaga habulin siya or parang ipaalala sa kanya yung mga nagawa niya hindi magaganda sa iyo. Kaya parang bigyan mo pa siya ng pagkakataon, humihingi siya sa iyo ng pagkakataon, humihingi siya sa iyo ng parang time, no, na para makapag-adjust or parang makapag-isip-isip do sa mga ginagawa niya or paano yung way ang gagawin niya para maitama na yung mga pagkakamali niya sa'yo, yung pagiging pasaway niya sa'yo. So, isa yan sa mga gusto niyang iparating sa'yo. And also, understanding, I see your side of the story. So, ando naman yung realization, ando naman yung naintindihan niya naman talaga yung mga nangyayari. Yun nga lang talagang parang meron lang nagtutulak sa kanya or meron talagang maybe, eto na talaga yung pag-uugali niya noon pa. No, na parang, kahit na alam niya yung ikaw ang tama, ipipilit niya pa rin yung siya. No? Kaya kadalasan, kahit hindi niya to sa'yo ginagawa, kahit sa ibang tao, ang nangyayari, wala, bumabagsak, gumagalapak siya. Kasi pinagkikita niya yung tama na alam niya namang mali. No? So, andun yung nakikita niya naman kung ano yung mga nagagawa mo para sa kanya. Yun nga lang, deadmatology siya. Alam niyo yun, yung parang hindi niya nalang pinapansin or parang dead man na lang siya. Pero kasi ang iginigiit niya nga dito is yun sa kanya. Now is meron ditong gossip, no, which is I am afraid of what other people will think. Ano? So dito is parang, so pwede ko tong sabihin na sinasabi na this is for ikaw collective is babae, then person mo is lalaki. So, dito is sinasabi na parang nakikita nila or nakikita ng mga taong nakapaligid sa inyo na parang pinapasunod mo lang siya, parang ganun, na parang hindi nagugustuhan ng mga tao na parang under mo dito collective si person. Pero, ando naman yung hindi naman dahil sa ganun na under, no? Talagang mahal mo lang siya. No, yun nga lang, meron lang times na talagang nakikita ng mga tao na parang minsan talagang OA na rin yung ginagawang treatment mo dito collective kay person. No, na parang napapansin nila na parang hawak mo na sa leeg, yung mga ganyan. So parang andun yung andun na yung mga, alam niyo yung mga usap-usapan na parang hindi tama
no? So, pero para sa'yo, hindi rin naman yun, no? It's just that parang gusto mo lang siyang itama sa mga ginagawa niya na parang, alam mo yun, kung hindi mo naman gagawin to sa kanya is, actually, OA na lang kasi itong dating sa kanila, yun sa mga taong nakapaligid sa inyo. Pero sa inyo parang wala lang to eh. No, yun nga lang ang mahirap kasi talaga mas nami-misinterpret ito ng mga taong nakapaligid sa inyo yung treatment nyo sa isa't isa. No, na kung tutuusin nila, wala naman dapat issue, pero binibigyan ng issue ng iba. Kaya nga mas maganda, kung halimbawa meron kayong mga arguments, mas maganda yung kayo lang ang nakakaalam. Huwag nyo nang ipaalam sa mga colleagues, sa mga friends, ganyan, relatives, no? And kung kayo is, ano dito, mag-asawa, especially, huwag ipapakita po sa mga anak. Okay? Hindi po maganda yun kasi nagkakaroon po ng trauma ang bata pag gano'n. Ang mga kids, okay? So, I felt like you didn't care. Hindi naman, 'di ba? Collective. Kaya nga siya pinagsasabihan eh. Kaya nga minsan talaga nasasabihan na to person mo na under mo eh. Kasi talaga kung care lang ang pag-uusapan, talagang nagki-care ka. Nami-misinterpret lang din itong tao, nitong person mo and ng ibang tao na parang favor doon sa person mo. Pero para sa'yo, nagki-care ka lang, love mo siya, yun nga lang, iba yung dating sa kanya. Na parang sinasakal mo siya. Yung ganun. Pero, ginagawa mo lang yun dahil mahal mo nga siya. Kaya, kumbaga, yung support mo sa kanya, yung pag-care mo sa kanya, yung alam mo yun, iba yung feelings, no? Pero, iba yung dating dito sa person mo. So, meron soul tie. So, kayo talaga dito is, alam mo yun, kahit na halimbawang meron kayong mga arguments, meron kayong mga pinag-aawayan, or meron kayong tampuhan for how many days, or maybe months, meron pa nga ganun. Pero, andun yung dumadating pa rin yung time na talagang hinahanap nyo yung isa't isa. No? Kasi talagang connected kayo sa isa't isa eh. No? Kahit na sino magputol niya, kahit na siraan kayo sa isa't isa, siraan ka dito sa person mo, or siraan yung person mo sa'yo, wala silang, hindi sila mapagtatagumpayan kasi talagang meron kayong soul tie, meron kayong talagang connection sa isa't isa. Kaya hindi rin magwawag dito mga to na mga sul-solero at sul-solera pagdating sa relasyon nyo. No? Na natin kung ano pa ang mensahe. So we have 2 cards. 'Di ba? Dahil nga dyan sa connected kayo sa isa't isa, talagang in the end, di ba? Sabi ko lang din naman, na talagang kahit maghiwalay kayo, magkaroon kayo ng tampuhan, ganito ganyan, is andun yung reunion, which is we will always come back to each other, na talagang kayo at kayo pa rin na kayo, alam niyo, kayo at kayo pa rin ang magsasama sa bandang huli. Alam niyo yun? Para kasi yung tampuhan is normal lang po yan sa relasyon. Wala rin pong perfect sa relationship. Even nga sa friendship, walang perfect eh. Nagkakatampuhan po yan eh. 'Di ba? So now, I know my inability to make a decision. I know my inability to make a decision hurts you. Yun. So, parang dito lang din yan sa I mess up the good things in my life sometimes, no? So, parang minsan talaga sa decisions is talagang parang kailangan po natin talagang isipin ng maraming beses, no? Kung tayo ba, kung yung bang decision natin na bibitawan natin is makakabuti or makakasama doon sa tao, no? Or kahit hindi na sa tao, para lang na lang sa'yo. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Kailangan talaga mag-isip tayo ng ilang beses, sabi nga, yung iba, million times, no? Para talagang hindi nyo pagsisihin, walang regret sa bandang huli. Ganun. Okay, so yung pride din, alisin din daw, no? Kumbaga, I let my pride get in the way of our connection. Yun. Alam nyo, pagka talaga may pride po talaga sa relasyon, no? Unless talaga mahal na mahal ka ng person mo, talaga magpapaubaya yan. Pero paano kung hindi rin? Kung yung isa din is mataas, tas ikaw ay mataas, walang mangyayari. Pero wag ka naman ding abuso, kumbaga. 'Di ba? Porque parang nagbibigay itong person mo, ikaw parang alam mo yon, nag-iintay na lang na sumuko siya para ikaw ay amuhin. Kailangan dito syempre, pagka alam mong mali, pag tama. Pag tama, sige, panindigan mo, paglaban mo. Pero pagka alam mo namang mali,
hindi naman nakakawala. I mean, hindi na naman nakakabawas ang pagkatao mo yung pagpakumbaba ka paminsan-minsan. Hindi yun lagi yung person. 'Di ba? So, minsan yung pride, alam nyo, ang lakas makasira ng relasyon yan. Ang lakas din makasira ng pagkatao, ang pride. Kasi minsan po, ang pride, yan po yung ikinababagsak ng tao. Pagka, yan na lagi mo ipinapairal. Okay? So, kuha po tayo dito ng message. Okay? Pero mag-OL po muna ako. So, yun lang naman. Kumbaga, dito is, sinasabi dito na, dito sa card na ito or sa first deck na yan, sinasabi na, kahit na anong mangyari sa inyo, kahit na anong pairalin nyo, no? Magtaasan kayo ng ere, hindi kayo magkibuhan for the longest time, no? Andun yung magdidesisyon kayo na hindi maganda, na ang nasusunod na ay isa, na wala kayong similarity, ganyan. Andun yung, basta, pero, ang kahuli-hulihan po nun, is talagang, mismo ang universe ang gumagawa ng way para magkaroon kayo at magkaroon ulit ng connection. Kasi yung connection talaga sa inyo is talagang buong-buo, no? Na talagang walang sino man ang pwedeng makapagpahiwalay sa inyo. Ganon. Okay? So, tingnan natin kung ano ang makukuha natin mensahe dito naman sa ating oracle card. Tingnan natin, no? Tingnan natin kung ano ang mensahe para sa inyo. Ay, putik. Wait. Ay. Ayan. Oops. Oh, your power can't be touched. Wow, ano to ha? Pagkatapos natin sa love reading, parang mag-aano tayo ha? Mag-spiritual ha? Your power can't be touched. Okay? So, dito is alam mo yung mga burdens nyo, challenges nyo, lahat no, na struggles nyo sa buhay is magtatapos at magtatapos at magtatapos na. So, meaning, kung ano man itong pinag-aawayan nyo or pinagtatalunan nyo before is andito yung patatapos at patatapos din. Na magkakaroon kayo ng growth, magkakaroon ng magandang samahan or smooth relationship kayo. No? Kasi kung yung nakalagay dito is your power can't be touched, is ibibase ko po to dito sa love reading, is sinasabi dito, yung relasyon nyo is walang sino man ang makakasira niya. Kasi talagang yung love nyo dito sa isa't isa is very strong. Though, andito yung talagang masyado kayong sensitive pareho. No? Na talagang wala parang gustong padaig. No? Yung ganun. Wait lang po Okay. Sino ba to? At gusto ulit magparid. Okay, meron tayong Cancer energy. So, kaway-kaway sa mga Cancer energy dyan. Shout out sa mga Cancer energy and also sa Taurus energy. So, maybe kayong dalawa to. No? Isang Cancer at isang Taurus energy ang pinag-uusapan natin ngayon. But again, this is a general reading for all zodiac signs, no? So wala po tayong pinopoint na kung ano zodiac to para po sa pangkalahatan to, okay? Kung kanino po makaka-resonate, then yun. Subscribe, syempre. Okay, so maswerte kayo, no? Maswerte kayo as a couple. Yun nga lang, for now is talagang alam nyo, talagang sa isang relasyon is talagang wala naman perfect po. Talagang may pagdadaan at pagdadaan ng kayo mga ganitong sitwasyon. Wow! Naku, magpo-propose siya, collective. Magpo-propose siya, magpo-propose siya, magpo-propose siya. Wow, congrats! O, diba? Kahit na gano'n may toyo ka madalas. 'Di ba? Pero andun yung talagang loves na loves ka niya. Antayin mo to at magpo-propose sa'yo itong person mo. Kamusta naman? 'Di ba? Kahit na alam niya mataas ang pride mo. Sige, love na love ka pa rin niya. Okay, so ano pa ba? Okay.
So, 'di ba nandun yung proposal soon. Alam mo yung ayaw niya, yung iniingatan niya dito, no, na parang kahit na alam niyang meron kang medyo, alam niyo yon, yung merong pagka-moody, no, pero mahal ka niya, eh. Meron kang isang ugali na gustong-gusto niya na hindi niya nakita sa iba. Meron kang kakaiba na alam mo yung spark na tinatawag, kuryente na tinatawag, meron ka no na hindi niya naramdaman from past relationships, no? Ayaw niyang mapahiwalay sa'yo. And alam niya sa sarili niya na ikaw na yung the one for him or for her, no? Ganon. Okay? So, parang dito kasi may card dito na justice served. So, meaning, parang meron ditong pangyayari na hindi naman sa parang na-karma tong person mo, na parang ikaw yung tinuturing niyang karma, no? Pero, andun yung siguro meron siyang mga nagawa from the past, pero parang pinagbabayaran niya yun sa'yo. Pero talagang mahal na mahal ka niya, kaya hindi ka niya pwedeng hindi niya kayang bitawan ka. Okay? So, hopefully na maging smooth or talagang maging maayos na yung relationship niyo nitong person mo. Okay. So, stop. Ano ba yung stop na yan? No? So sana daw, no, stop mo na yung pagkakaroon ng mga, alam mo yun, mga doubts, yung mga kung ano-ano yung iniisip mo, kung ano-ano yung binibintang mo sa kanya, or kung ano-ano man yung mga parang hindi mo pagsang-ayon sa mga gusto niya rin, na para kasi ang nangyari dito collective is, ikaw yung laging gusto mong masusunod. Paano naman yung sa kanya? Paano naman yung mga ideas niya? Sana pag-aralan mo din, or parang minsan, kung sa tingin mo namang kahit na sabihin natin alam mo parang hindi mag-grow, pero kung susuportahan mo yan or tutulungan mo siya sa goal niya or sa kung ano man yung gusto niya, pwede namang mag-workout, eh, no? So kailangan mo lang talaga dito isuportahan tong person mo, no? Para na rin hindi magkaroon ng, alam mo yun, talagang totally na parang magkakaroon kayo ng separation or separate ways na pagdating ng araw. Pero hindi naman i-allowed yun kasi yun din na nasabi sa card na talagang may soul tie kayo. Okay? Then God hired you. Collective. Wow. 'Di ba? Pumasok na tayo sa spiritual. God hired you. Okay? So, ikaw yung tipong dapat nag-guide dito sa person mo. No? Though, alam ko naman yun yung ginagawa mo partly. It's talagang ginagawan mo ng parang time or parang, yun nga kasi nga talagang maraming kapalpakan tong ginagawa. So, ikaw yung nagtatama na ngayon na may misinterpret talaga ng mga ibang tao kasi nga pakiramdam ng ibang tao is binamanduhan mo to. Pero ang totoo is tinatama mo lang yung mga ginagawa niya. No? Pero mas maganda talaga medyo i-discreet nyo naman, no? Magpakasikreto kayo ng konti. Huwag kayo mag-aaway or kayo magtatalo or huwag nyo ipaalam sa ibang tao kung meron kayong mga kahit na simple arguments. Okay? And now, ma-overcome nyo yan, yung mga pagtatalo na yan, no? Especially kung halimbawa, alam nyo kasi minsan, pagka ang family member na ang involved, no? Pag pinanghimasukan kayo ng family member, medyo buti sana kung sa nakakabuti. Minsan po kasi is meron pong nagsusulsol, no? So sana doon tayo sa parang i-awaken natin sila or enlighten natin sila doon sa mga ginagawa nilang hindi magaganda or parang wala namang direksyon, no, na walang kalinawan yung mga decisions nila. Parang kailangan natin silang kausapin, kailangan natin silang kumprontahin na dapat ganito gawin mo, dapat ganyan ang gawin mo para maging mas maayos yung relasyon. Kasi kung gagatungan nyo ng gagatungan kayo ng gagatungan at kayo naman ina-accept nyo ng ina-accept yung mga ganong gatong, walang mangyayari. Para kayong walang sariling pag-iisip. Okay lang yun na makinig kayo ng mga advices from them, pero sa inyo pa rin ang desisyon, no? Just make sure na alam niyo yon na hindi niyo pagsisisihan sa huli yung mga desisyon na yon. And now, no, is kahit na ganyan nga na parang pinaghihiwalay kayo, hindi nga po pwede. Kung merong soul tie, ngayon naman is merong soulmate. So, siya talaga is soulmate mo. Kaya meron ditong reunion na kumbaga kahit anong mangyari, talagang kayo't kayo pa rin sa bandang huli. Okay? So,
So ito ang ayaw na ayaw niya, ang magkaroon kayo ng no connection. Ang gusto nito is talaga magkaayos kayo. Okay? Ayaw nito na nag-aaway kayo, or ayaw nito na hindi kayo nagkikibuan kasi apektado siya. I mean, parang nadadala to ng person mo sa, kahit naman ikaw nadadala mo to sa trabaho. Andun yung nagkakaroon ka ng low energy, low vibes, ganyan. So, alam nyo yun, kung meron man kayong mga talagang pinagtatalo na, mas maganda po yung talagang tinatapos talaga agad-agad. I mean, inaayos. Huwag nyo na pagpabukas, or huwag nyo na ipagmamaya. Mas maganda po yung nag-uusap agad kayo para na iaayos, no? Wow! May big sum of money. Congrats! Oh, 'di ba? So dito no, is magkakaroon kayo ng isang ang tawag doon, meron kayong parang papasukin na isang business or merong plans, no? Meron kayong mga plano Meron kayong mga pinag-uusapan patungkol sa isang maybe investment, no? Or business na ikaka-grow nyo. I mean, lalago, no? Kaya kayo magkakaroon nitong big sum of money. Kabuntot nyo tong dalawa, no? So, better na talagang, alam nyo yon, pag-usapan nyo maigi yung, huwag kayong magpataasa ng ere. Parang, pakinggan mo muna yung side niya, then pakinggan mo yung side, papakinggan niya naman yung side mo. Then, i-combine nyo siya, no? Para magkaroon ng magandang result. Pero huwag kayong magpayabangan. Okay? Huwag kayong magpaanuhan na kasi ito idea ko, mas maganda to idea ko sa idea mo. Baka mamaya kasi pumalpak yan. Balansihin nyo, no? Ang dami lamok. Yun. Balansihin nyo lang, okay? Para hindi kayo mapunta doon sa pagtatalo talaga. Kasi may big sum of money na talagang isa rin to sa binibigyan nyo na focus, no? And now, meron siyang confession to make. Itong person mo. Okay? And, ito is under ng spell work din. My God. Bakit gano'n? May pumasok na under spell work. Ano siya? Kumbaga, andun yung, meron siyang attack. No? Kaya siguro moody to. Parang, alam mo yung merong isang tao na gusto kayong paghiwalayin, kaya parang alam mo yun, sala sa init, sala sa lamig tong person mo, collective. Makiramdam ka din makiramdam ka. See, sabi ko sa iyo, ikaw yung strength ka dito, collective Pero andun lang nga lang yung minsan, so meaning, itong under spell work siya is may nagmamanipulate sa kanya para iwan ka or para magalit ka, then magkakahiwalay kayo. Ganon, no? So, somebody or someone is talaga gumagawa ng spell para kayo magkahiwalay. Pero hindi po pwede kasi etong person mo is yung the one mo na. 'Di ba? So, yon. Kaya, napaka-imposibleng mangyari na, alam mo yon na may makapagpahiwalay sa inyo. Pero, better, no, kung ito is hindi pa naman ganun kalala, ang toyo nitong person mo, collective. Better maghanap na kayo ng healer, no? Kasi under spell work na siya. Na kumbaga, kung hindi pa ito parang kung hindi pa ito magagamot agad-agad, no? Pwedeng lumala to hanggang sa talaga magkakaroon na kayo talaga ng sakitan, murahan, ganyan, no? So, mas maganda yung ngayon, parang hanggang tampuhan pa lang kayo, and andoon yung nakokontrol pa nitong person mo yung emotions niya, no, na parang magkaroon ng matinding galit sa iyo, yung ganon, or hindi nakikinig sa iyo kasi yun lang naman ang pinagtatalunan nyo dito Kaya andito yung talagang mas madalas yung kapalpakan niya sa mga tamang ginagawa niya na ikaw ang nagtatama. Okay? So hingi tayo ng mensahe ulit from him or from her. Since andito na nga yun talagang nailalabas niya na, no, na talagang andito naman yung gusto niya na mag-propose sa'yo. Magpo-propose na siya sa'yo soon. And andun na rin yung nangihimasok na ang mga family member and under spell work siya. No? Pero alam mo kahit na under spell work siya is na paglalabanan niya kasi talagang ikaw pa rin nagbibigay ng lakas sa kanya
Na talagang pagka kayo ay nagkakaroon ng tampuhan, parang ayaw niya nang pumasok. Ang bilis po tumama sa kanya ng depression. Nagiging ano siya, malungkot agad. Okay, so etong person mo talaga is, I want to be more than friends. Na minsan siguro, inalukat mo na to na talagang parang sa sobrang sagad ka na parang ayaw, parang hindi ka naman niya iniintindi, na parang pasok dito sa isang tenga, then labas sa kabila. Parang napagod ka na parang andun na nga yung gusto mo na makipaghiwalay. Ayaw niya. Kaya nga dito, nisasabi niya rin dito na I haven't given up on us yet. No? Na talagang ayaw niya nang maging magkaibigan. Kaya andun nga yung magpo-propose siya sa'yo eh. 'Di ba? So, ayaw niya. Ayaw niya na maging kaibigan. Gusto niya more than friends kayo. Okay? Okay. So, it's time for me to heal now. Oh, yun. Please, kailangan niya magpagaling. Takbo na, shockbo na sa mga spiritual healer, bebe. Tulungan mo tong person mo. Tumihingi na ng tulong to. Dahil alam niya sa sarili niya na mayroon something sa kanya. Okay? The timing just wasn't right for us. Yes. Kasi nga talagang ano siya eh. Alam mo bakit niya nasabi na parang hindi ito yung tamang oras para sa atin? Kasi parang andun nga yung gulong-gulong isip niya eh. Yan yung message niya sa'yo dito, collective, na parang, ano ba nangyayari? Bakit pa na ako nagkakaganito? Okay naman tayo noon eh. Bakit ngayon parang iba? Yung mga ganun. So, kailangan talaga dito is, alam niyo yun, kung pero tingin ko kaya mo eh. Pero ang mahirap kasi dito is merong spell work to na merong maaring may nagkakagusto sa iyo or may nagkakagusto sa kanya na gusto kayo paghiwalayin. No? So, pagka ito ng galaite, itong gumagawa ng spell work dito sa person mo, mas magkakaroon siya ng worst na gagawin dito para talagang totally magkaroon kayo ng separate ways. No? Kaya mas maganda maagapan siya. So now, sometimes I stay awake thinking about you. Ganon kanya kamahal eh. No, ganon siya ka, anong tawag doon? Ganon siya ka attract sa'yo. Ganon kanya ka-love. No? So, andun yung talagang, pag wala na siyang ginagawa, hindi na siya busy, ikaw na pumapasok sa isip niya. No? So, andun yung halos kung po pwede nga lang makatabi ka niya sa oras na yun para makatulog siya, maging kampante siya. Parang alam mo yung kung hindi ka niya makita, hindi ka niya marinig, hindi ka niya makachat, hindi siya kampante. Parang merong something lagi nangyayari hindi maganda sa dito, sa'yo, doon sa person. Parang ganun, di ba, yung nararamdaman mo, collective. Yung mga ganun. Or siya, para sa'yo, yung person mo. Ganun nararamdaman niya towards you, collective. Okay? And now, is nandito yung I wish I had treated you better. Kasi nga talagang andun yung lagi nga sa sablay. No? Andun na yung mga regrets no, na sana ganito, ganyan. Kaso nga parang ang hirap natin tong parang sakyan sa ngayon kasi nga may lumabas po na spell work. So, meaning victim po siya na kailangan po natin gamutin. Okay? Alam nyo, basta po ang partner nyo dito is biglang nagkaroon ng pagbabago na parang nagiging halimaw na po, na parang hindi na po marunong makinig sa inyo. Meron na pong something yan. May bumubulong na po dyan. Okay? Tandaan nyo po yan. Okay? So, let's see kung ano pa ang message for you, for love reading. Pero ikaw kasi dito collective, kinoconsider ka rin ito person mo ng the one eh. Ikaw na yung kanyang the one. Ayan na naman. I know I messed up everything. Paulit-ulit ha. First card natin is ganyan. And this is isa pang card na lumabas na I know I messed up everything. Okay? So talagang andun yung lamang ang sakit ng ulo na binibigay niya sa iyo than two happy memories. No? Pero alam mo yon kahit na ganun din ang treatment sa'yo ni person, collective, no? Hindi ka rin basta makakalas, no? Kasi andun yung talagang parang mahal mo eh. Pag minahal mo kasi ang tao, alam mo, unconditional yan, no? Andun yung pag minahal mo ang isang tao, kung ano man yung kahinaan niya, tanggap mo din. Tinanggap mo na siya ng ganyan eh, noon. For sure, alam mo. Kung hindi mo man nakita yan, bago kayo
I mean, nagkaroon na kayo ng mahabang relasyon, then lately mo lang na-realize na parang, or nakilala siya na gano'n. Andun pa rin yung ano, kasi hindi lang naman yun yung tinitingnan mo dun eh. Marami siyang mga ugali na nagustuhan mo. So yun, is pwede mo namang itabi yun. No, ang tingnan mo na lang ito, yung karamihan. Huwag mong tingnan yung isang bagay. Yung karamihan na naibigay niya sa'yo na kaligayahan, respeto, pagmamahal, ganyan. Kesa doon sa isang bagay na yon. Kaso nga, nagkaroon lang siya ngayon ng ganong klaseng pag-uugali. Kasi nga, alam mo yun, nagkaroon lang siya ng bilang changes kasi nga, meron siyang spell work. Okay? Aminado naman siya na talagang marami siyang nagawang hindi maganda sa relasyon niyo. And now, I replay our conversations over and over. Okay? And I want you. So, yan yung mga gusto niya. No? Na talagang ayaw, magayaan nakatatak na sa kanya yan. No? Na talagang gusto ka niya, mahal ka niya. And andun yung talagang every time na nagkakaroon kayo ng parang, I think nag-cool off na kayo nito or nagkaroon na kayo ng breakup. No? Pero andun yung talagang every now and then, lalo na pagka kayo hindi nagkakaintindihan or hindi kayo nagkakakibuan, walang chat, walang, alam niyo yun, walang conversation, nagkakaroon kayo ng no connection, pero andun yung inaano niya, binabasa niya yung mga message niyo. Nagba-backread siya. Kasi gusto ko talaga niya. No? Yun ang point doon. Gustong-gusto ka niya. Kaya, kumbaga, sana, ang ito kasi is i-highlight ko dito yung spell work, no, na bakit siya nagkaroon ng mga mood swings, kung bakit hindi siya nakikinig sa iyo, na parang kahit sa maraming tao na pinapatulan ka niya, inaaway ka niya, kasi hindi siya yun. Kumbaga andun yung tipong minamanipulate siya, okay? So, yun lang ang piece of advice is kailangan mo lang siya dalhin sa spiritual healer, no? Para lang malaman kung ano ang dapat gawin para gumaling siya. Kung wag nyo na alamin kung sino yung gumagawa. Ang importante is gumaling tong person mo. Okay? Yung sa mga nga po pala, no, sa mga nagpapagamot, sa mga healers, spiritual healers, wag nyo na pong alamin kung sino po yung mga gumagawa ng mga spell works. Ang mahalaga po kasi dito is gumaling, no? Kasi po, magkakaroon lang po kayo ng galit, which is, dapat, na po kayo nagmo-move forward. Kasi pagka gumaling po yan, magmo-move forward na po kayo Pero, kung gumaling po yan, at inalam nyo po kung sino gumawa, iisipin nyo na naman po ng iisipin hanggang sa nakakaroon na naman kayo ng galit, no? So, better po talaga kung kayo magpupunta sa spiritual healer, magpagamot po kayo, hindi po para i-search kung sino yung gumawa. No? Kasi po ang mga spiritual healer naman po, hindi naman po gumagawa yan ng mga kaliwa. I mean, kung nga pupuntahan nyo po mga spiritual healer is sa divine, from the divine po talaga, hindi po talaga nang kahit po tambayan nyo maghapon po ang healer na yan, bantayan nyo po yan, magmakaawa kayo, lumuhod kayo. Pag talaga pong from divine yan, hindi po gagawa yan. Okay? Talaga pong ang gagawin lang po niyan is talagang sasabihan lang kayo na ipagdasal nyo na lang po yung gumagawa. Siya na po ang bahala. No? Kasi po, since yan po, pagka ginagamot po namin yung mga ganyan, ibig sabihin po niyan is, naiaakyat na po namin sa langit yan. And aware na po yung mga guides namin kung sino po yung gumagawa dito sa pasyente. So, sila na pong bahala doon. Ang importante po is napagaling po siya. Okay? Yun naman po ang mahalaga doon. No? And na talagang hindi na rin po balikan. Okay? So, yan po ang ating reading for tonight. So, sa mga naka-resonate po, please paki-subscribe, paki-like din po, paki-click po yung like. Please, paki-like po yung like, then paki-share, then click po nyo yung notification bell para po updated po kayo sa lahat ng mga uploads po natin. Again, this is Angel Whisper 11, saying good night and God bless us all. Bye!